sayang ng ating saloobin sa gobyerno. Kat tayo ang nagluklok sa kanila, tayo din ang tatanggal sa mga hayop na yan. Yun lamang po. Okay, ang next speaker ay si Kuya Uni. Magi, kulay ng bilang isang tunay na Pilipino na may malasakit sa sambayanang Pilipino. Huwag na tayong magbubulag-bulagan at huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Alam nating lahat ang katiwalian na nandyan sa ating bulok na sistema ng gobyerno. Sa bawat departamento, ang bawat isa ay nakatikaw ang ng mga bibig dahil sa mga perang ibinibigay ng mga nasa itaas. Guys, breaking news. Yung bakod ng House of Representatives ay dinodoble na nila yung fence o yung bakod. Ayun o. At yung mga kapulisan nandito na sa harap ng mga nagrarally. Hindi tayo aalis dito hanggat hindi tayo nagtatagumpay. Ayan o. Dinodoble na nila yung ano guys, yung bakod ng House of Representatives. Ayan o. Kitang-kita nyo yung mga tao na yon. Nagbababa sila ng fence. Dinodobli nila ang bakod. Ayun. Bakit dinodobli ang bakod? Kung walang bakod inililiit, dapat ang gawin nila, lumabas sila dito, sagutin nila ang taong bayan, hindi yung protektahan nila ang bahay ng mga buhaya. Isa lang ang ibig sabihin niyan, natatakot ba kayo? Dapat ang mga kapulisan mo, baliktad mo, dapat kami po ang inyong babantayan, hindi yung mga magnanakaw na yan, sapagkat tayo ang nagpapasahod sa kanila. Buwis natin, hindi pera nila ang ginagasto, pera natin. Bakit kayo natatakot? Sagutin ninyo ang taong bayan. Saan ang pera? Nasaan na? Sino ang pinuno? Bakit dodoblehin ninyo ang mga bakod? Natakot na yata sila guys. Ayan o. Nakikinig kayo. Doble-doble na yung bakod ng Kongreso. Ayan o. Ibinababa ng truck. Ayan o. Huwag kayong Ayan. pagtago sa mga paldan nyo. Takot nyo. Alam nyo, So, dinodoble nila. kapulisan natin, Bukod sa may mga pulis doon, lalo na po yung mga nakasangla yung mga ATM. bukod sa may mga pulis na doon sa harap ng gate, ay dinoble pa po nila yung fence o yung bakod. Itong mga putang inan to, hayaan silang lusungin ng taong bayan. Kami ang inyong protektahan. Sapagkat katulad ninyo, nagpapatulo tayo ng dugo at pawis. Samantalang nilalakon lang at nilalakaw ng mga putang inang yan. Kaya dapat, sino ang protektahan? Kasi taong bayan, nakalagay sa konstitusyon, ang taong bayan ang protektahan, hindi ang mga magnanakaw. Tama! Kasi tayo ang nagpapasahod sa kanila. Kaya ngayon, Kuya Pai, pasok! Tama! Yan ang nagpikot. Inabukuran na po ang bahay ng tukok. Dahil naman nakakatakot po na baka kumagawa ang pamagdok dyan. Ay baka pagkakot ang nagpagyan na sa buhay natin. Ay kainin na. Nakakapagtaka po ang kulungan ng mga buhaya. Meron po akong nakitang post sa isang congressman.
talagang sakupin ang Pilipinas kung nagawa ng dating mga Pilipino na paitaboy ang mga Hapon at ang mga Amerikano, magagawa ng mga Pilipino na itapon sa bus. Kung sa Nepal, nasunog ang asawa ng Prime Minister, ganun din ang gagawin natin sa mga kongresistang kahaman at sakim sa kapangyarihan ng gobyerno. Grabe na. Ang sahod natin, 25 pesos lang. 12 hours. Pag sila sumingil ng tax, ng buwis, triple ang putang ina. Biruin mo, namamasada ka ng 24 hours para may pagkain sa pamilya. Namamasada ka ng jeepney at tricycle sa loob ng 24 hours para lang may papakain ka sa mga anak mo, para may pambili ng school supply ang mga anak mo, para may pambawon sa school ang mga anak mo. Ang mga yawa pala ay nagpapakasarap sa buwis ng bayan. Okay? I-welcome lang po natin ang presence ni Atty. Trixie Angeles! CEO Undersecretary po. Continue natin. Nawala ako sa topic ko, putang ina niya. Awa na yan. Talagang ano talaga to, no? May tanong lang ako. To cut you short again. MMDA, tinutulungan ninyo ayusin ang kulungan ng mga buhaya. Bakit? May ambag ba kayo? Inambag ba kayo? Itong MMDA kasi, kaya ng sinabi ko, utak hipon din ng MMDA. Bakit utak hipon itong MMDA, pati ang DPWH, pati ang House of Representatives? Kasi ang hipon, naghalo ang tayo, pati utak, na hindi kaya magpaghiwalay ang tama't mali. Gaya ni Congressman Abanting utak hipon. Yan. Itong MMDA, tangina, nagtinda ka na nga ng fishball, pati kwek-kwek ang putang ina, kinuha pang tindahan mo, gago talaga. Inutang mo na nga lang sa asa. Umutang ka na nga lang sa mga, para may pangnegosyo ka, kinuha pa, inakot pa. Hindi ka naman binibigyan. Wala kang permit o kunin na nakakaharang ka sa daanan. Bakit? Nagbibigay pa kayo ng pagkain ng mga Pilipino. Pag nagnagkaw ang mga Pilipino, kinukulong nyo. Pag nagtinda ang mga Pilipino at naghanap buhay ng malinis, kinukuha nyo ang mga paninda nila. Mga gago. Masyadong kahaman ng gobyernong ito. Ipaglalaban ko ang Pilipino. Kaya ni Martin Romualdez nung tumakbo senador ang puta. Sabi niya, pumunta sa Davao. Pag ako ang nanalo, ako ang magiging boses nyo nang matay-tay sa balota ang puti. Naupo ang tanga. Naging sa ibang bansa. Tinatawagan ko ang ating mahal na Pangulo. BBM, Vice President Sara Duterte, Senator Marcoleta, Rodante, Robin Padilla, Bato de la Rosa, Bongo, Kiko Pangilinan, Senator Bam Aquino, kung totoong sa bayan kayo, kung totoo na mahal nyo ang Pilipino, kung totoo na mahal nyo ang Pilipinas, pumunta kayo rito at ayusin ang gusot ng ating bansa, sapagkat hindi kami aalis dito hanggat wala napapanagot at hindi naayos ang korupsyon. Ang kailangan ng taong bayan ay sagot sa korupsyon, kung saan napunta ang 6.320 trillion na pera ng taong bayan. Yan ang hinahanap ng taong bayan. Yung budget sa 2025 para sa